Ito yung pag-usapan natin. Alam nyo kasi, ang Pangulong Marcos ay nangarap. Sabi niya, pangarap niya na may baba ang halaga ng bigas. 20 pesos, di ba? Matagal lang sinabi niya, pangarap yan hindi yan pangako. Pangarap niya, lahat gusto natin bumaba ang bigas. So binabanatan ng DDS, binabanatan ng mga politiko. Salita lang daw, hindi na mangyayari. Okay? Ngayon po, sinimula na. Nag-meeting nung isang araw sa Cebu ang mga local government, Department of Agriculture with President para ho ibaba ang bigas, uunahin sa Visayas sa pakikipagtulungan ng mga local government. Gagastos ang local government, tutulungan ng national government para umabot ng 20 pesos per kilo. Akalain po itong programang ito na pabor sa mga nangangailangan, binabanatan pa ni Sara Duterte. Pagkain daw ng hayop yan. Wow! Ganun siya. Ganun siyang kasama. Sa halip na matuwa dahil ibababa na ang presyo ng bigas, ginawa ng paraan ng lahat ng kinaukulan. Ngayon ang sinasabi ni Sara Duterte, pagkain daw ng baboy, hindi daw pagkain ng tao. Mamaya ipaparinig ko sa inyo. Kayo nang bahalang humusga dyan. Okay? Ibang klase itong si Inday talaga, ha? Talagang Vice President, pinapasweldo ng taong bayan sa halip na tumulong lahat ng programa ng gobyerno. Okay, nung hindi ginagawa, binabanatan nila. Ngayon ginagawa na, binanatan pa rin. Hindi daw pagkain ng tao. Ano yun? Yung gobyerno nga ang kumakalinga eh. Pati nga yung DDS, tinutulungan ng gobyerno eh. Pati nga yung mga DDS, may ayuda galing sa gobyerno. Pati yung mga DDS, nag-rally doon sa Qatar, gobyerno ang tumulong. So ang programa ni Pangulong Marcos, lahat ay pangtulong sa mga mahirap at mga mamamayang Pilipino. Pero ngayon, binabanatan ni Sara Duterte. Yung pangalawang Pangulo ng bansa, siya na yung mismo bumabanat na pagkain daw ng hayop ito, hindi pagkain ng tao. Wow! Ibang klase. Okay? Sunod na pag-usapan natin dito sa MA Pinoy TV naman, vote buying? Vote buying nga ba si Villar? Si Camille Villar po ang tinutukoy kasi yun po yung akusasyon. Namigay doon ng pera, nagparapol, ay bawal po yan kapag kampanya. Tumatakbo yung senador sa gobyerno, sa ilalim ng gobyerno, katapos ay itinaas din ng kampo ng DDS o ng mga Duterte. Okay? Tinutulungan din po yan ni Sara at saka ni Robin Padilla. So ngayon, vote buying po yung issue. At sabi ng COMELEC, sa oras na makatanggap sila ng formal na reklamo, abay kanila hong titingnan ito for disqualification. Kasi bawal ang mamigay ng pera, magparapol during campaign. Ay kampanya na po ngayon eh. So, yan o. Anyway, parinig ko sa inyo itong tungkol sa sagot ni Sara Duterte sa interview sa kanya tungkol nga dito sa reaction eh. Dapat natuwa siya, dapat magpasalamat siya dahil inuna pa ng ating Pangulo through Secretary Laurel ng Department of Agriculture na ibaba ang bigas sa Kabisayaan. Eh di ba sabi nila mahal niya ang mga Bisaya, mahal niya ang mga taga-Bisayas. O yung taga-Visayas ang inuna bibigyan ng 20 pesos per kilo, abay binanatan pa ni Sara Duterte. Ito pakinggan po ninyo. Kung paano niya sinagot at ipaliwanag sa harap ng media. Tinatanong siya parang grabe pa ho yung panlalait eh. Ko ang pwedeng bilhin. Binanatan naman yan ni Vice President Sara Duterte. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mahayop ang mga Pilipino. Ayan. Duda rin ng bise, tila may bahid politika ang pangakong ito dahil sa nalalapit na eleksyon. Promise na naman yan sa mga tao na alam mo para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators para manalo yung kanilang alyansa kuno. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Pinabulaan na naman ng mga gobernador na dumalo sa closed-door meeting na may halong politika ang programa. It's always good when a promise is fulfilled. And here we are seeing the President really trying his best that a campaign promise will be fulfilled. Ayun nga po at tinopak na naman si Sara ulo dahil nga po sa 20 pesos na per kilo ng bigas na maisa sa katuparan na ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pangarap para sa mga Pilipino. Ito pong ating Vice Presidente, hindi po talaga ito pang Vice Presidente, hindi siya deserve na maging Vice Presidente natin dahil wala po siyang pangarap para sa mga Pilipino. Ang gusto po niya, puro pamumulitika, puro pakikipag-away, at puro pamumuna at pagbabatikos.
Etong si Sara Duterte dapat talaga ma-impeach kasi nga po, ito ay hindi na po nakakatulong sa ating mga Pilipino. Malaking sakit ng ulo ang binibigay lamang nito sa ating gobyerno dahil nga po sa pagiging isip bata niya. Sara, grow old. Mag-move on ka. Hindi si PBBM ang may kasalanan ng lahat ng natatamasa nyo ngayon na kamalasan at pagdurusa. Yan ay kabayaran ng iyong ama sa mga kasalanan na kanya nagawa. Ngayon, kung matupad man ni PBBM ang kanyang pinapangarap, aspiration na 20 pesos per kilo ng bigas, dapat matuwa ka na lang para sa iyong mga kababayan. Diba? Kasi ito naman, hindi naman to talaga pinangako. Nung sinabi yan ni PBBM, that is aspiration. Ngayon, hindi po yan maiintindihan ng mga mahihina ang utak na mga DDEBs, Didilis, Dutae, kasi nga po, mahihina po ulo niya mga yan. Kaya nga nauuto sila ni Digong, nauuto sila ni Harry Roque, nauuto sila ni Sara Duterte. Kasi nga po, mahihina ulo. Pag nagsalita ang isang tao, ang akala nila, pangako yun. Pero that is aspiration. Pinapangarap. Hindi katulad ni Digong. So na pa niya sinabi na pabababain niya ang presyo ng bigas sa 7 pesos. Imagine niyo po yun, 7 pesos. Samantalang nung panahon ni Digong, umabot ng 80 ang kilo ng bigas doon sa Zamboanga. Ganyan po ang kumbaga pagiging mapanlinlang ng mga Dutae. Sila po ang nangako. Si Dutae mismo ang nangako na magpapatupad siya ng 7 pesos per kilo na bigas. Pero hindi po niya ito nagawa. So na pa niya yan sinabi. Hanggang siya'y bumaba, napakamahal ng presyo ng bigas. Hindi katulad ngayon, panahon ni PBBM. Yung pong dating bigas namin na binibili, yung Kohaku, 950 na lang per 25 kg. Tapos yung ngayon na bibili namin na klase ng bigas, Angelica yata yun. Hindi ko kung Angelica ba yun? Yung isang klase yun no? Maharlika. Maharlika. May bigas bang Maharlika? Anong bigas yun? Yung binibili natin. Basta meron kami isang binibili na double diamond. Yung double diamond ang pangalan dun sa sa sako. Yun na lagi yung binibili namin. Kasi nung minsang naubusan ng Kohaku, nung nagsaing kami noon, malambot siya, tas maputing-maputi nung naluto. Kaya yun yung aming binibili na lang palagi na bigas. Dati po, 1.5, umabot pa ng 1.6. Tapos nung kada bili ko kasi 25 kg lang dahil para lang siya, magaan lang siyang buhatin. Bumili ulit ako, sumunod na mga ilang buwan, 1,350. Tapos bumaba ng 1,250. Tapos nung huling bili ko po, 1,100 na lang. So from 1,600 bumaba na ng 1,100. 500 pesos na po ang binaba ng per 25 kg ng bigas. So ibig sabihin po, kumikilos talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos para po mapababa ang presyo ng mga bilihin. Hindi po katulad nung panahon ni Digong, binigyan tayo ng lagim bangungot dahil po sa kanyang ginawang walang kapararakang paggurgur sa mga kababayan natin na inosente, at ginawa po yan para makakota yung mga PNP na kanyang inutusan. Diba yan yung binigay niya sa ating mga Pilipino noon. Binaon tayo sa utang, pinamigay ang West Philippine Sea. Diba? Pero dito kay Sara Ulo, ang pinaka big deal sa kanya ay itong 20 pesos na kilo ng bigas. Diba? Biruin mo. Babuyin mo ang mga Pilipino, sabihin mo na yung 20 pesos per kilo na bigas na yan ay para sa hayop. Paano kung wari may bumili na Pilipino niyan? Di ibig sabihin kakain siya ng para sa hayop dahil yun ang iyong pagtingin. Kaya sabi ko sa isip-isip ko nung narinig ko to, sabi ko, hindi talaga dapat ito maging vice-presidente. Ma-impeach sana to, mawala sa pwesto dahil ito po,
ay isang hayop. Hindi po ito tao, hayop po yan. Ayon naman kay Chairman George Garcia, wala namang problema ang programa. Pero kung may kandidato na magpapamahagi nito, maituturing anya itong vote buying. Aktibidad dyan at proyekto ng DA at saka ng NFA halimbawa. Pagkatapos merong kandidato for mayor. Ano naman po relasyon ng kandidato for mayor sa distribution ng DA? Gagamitin. Sa ngayon, binabalangkas na ng mga lokal na pamahalaan ang magiging sistema. Ayan o. So malinaw po yan. Yun, nadirig naman yung sinabi ni Sara, di ba? Yun para daw sa hayop, pambubudol na naman daw ito. Masyadong negative ang reaksyon niya. Masyadong naging reaksyon. Marami hong anggulo ng interview dyan sa sinabi nga ni Sara Duterte. Ayan, tinan mo ito. Diba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Ay, gagawin na nga. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila og ano sa baba siya sa Bibisayan. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao. Ayan Bakit kasi Inday Sara, ikaw naman parang hindi ka abogado at saka vice president, bakit hindi muna kayo maghintay? Sinabi naman na ipatutupad na yung halagang 20 pisong per kilo ng rice. Hindi mo pa naman nakikita Sinasabi mo pambaboy na. Sinasabi mo hindi pagkain ng tao. Ay paano pag lumabas yung 20 pesos na kilo na malinis? Pantao naman talaga at maganda. Dinapahiya ka na naman sa sinabi mo. Lululunin mo naman ang buo yung sinabi nyo. Iyan ang hirap kasi. Dito, alam niyo, dito lang talaga sa ating bansa ganito. Sa ibang bansa, wala pong ganyan Pagka humiprograma ang gobyerno, lahat sila nagtutulong-tulong para sa kanilang mga mamayan. Dito sa atin, pag may ganyang programa, may plano, at hindi natupad, at hindi pa nagagawa, binabanatan na nila. Ngayong ipatutupad na, binabanatan pa rin. Wala pa naman yung rice, isasabihin mo, panghayop, hindi pantao. Yan ang Vice President na mapanira dito sa ating bansa. For publicity lang. Hirap na magsalita. Hindi ko maintindihan ba't siya hirap na hirap magsalita Parang hindi mo alam kung saan gagaling yung kanyang sinasabi. Parang lutang, hindi mo alam kung totoo kung ano. Pero ulit-ulit niya sinasabi. Tapos ngayon naghamon siya. Pag maganda yung bigas niya kami bibili. Yan nakita mo na. Gustong pa lang kumain din ng murang bigas. Hindi maghintay ka muna. Sinasabi mo, pambaboy, panghayop, hindi hayop ang mga Pilipino. Tapos ngayon, bandang huli, sasabihin mo, pag lumabas yan at maganda, bibili rin ako. Di maghintay ka nga muna kasi. Bakit yung binabanatan ka agad? Pinag-usapan ito ng Pangulo ng mga governor sa Visayas Region at si Secretary Laurel. Ipatutupad sa Visayas. Unahin kayo. Ipapahuli pa nga itong Luzon, unahin ang mga Visayas. Bakit kanya ng reaksyon ni Sara? Sinabi na nga ni Governor Gwen Garcia, ito matagal lang pinagpaplanuhan. Matagal lang gustong mangyari ito. Hindi nga magawa dahil hindi ganun kadali. Ngayon ipapatupad na. Kaya maswerte yung mga taga-Visayas. Tinotopak at binabanata ni Sara, ito pong maipapatupad na 20 pesos per kilo ng bigas na gagawin ni PBBM kasi nga po sampal sa kanila to. Dahil 'di ba, ilang taon nila itong ginawang issue, ilang taon nila itong sinasabi na hindi po kaya. Ngayon, magagawa na po ng ating Pangulo. 'Di ba? Kasi ito po, hindi po ito isang tao lamang ang kikilos. Whole nation approach ito.
Katulad niyan, kailangan ni PBBM na pagkaisahin ng mga mga opisyal ng Visayas Region, ang Department of Agriculture. Simula sa mga opisyal, sa mamamayan, sa mga retailer, sa mga wholesaler, sa mga mamimili, hanggang po sa magsasaka. Yan po ay isang sama-sama na pagkilos, hindi lamang po ng iisang tao. Kaya po talagang mahirap po. Pero ang importante dito, maisa sa katuparan, kakayanin. At talagang ginawa po na posible ng ating Pangulo, kasi nga po, ito ang kanyang pangarap. Mabuti pa nga ang ating Pangulong Bongbong Marcos, may pangarap sa atin. Hindi katulad ni Sara. Meron ba kayong narinig na plano niyan sa buhay natin? Meron ba kayong narinig na magandang gustong gawin niyan na proyekto para sa mga Pilipino? Wala po. Puro pamumuna, pagkondena, pamumulitika ang maririnig natin dyan sa Sara ulo na yan. Wala tayong narinig na iba kung hindi puro pambabatikos. Puro na lang panggagago. Kaya alam niyo po, sa totoo lang, sabi ko sa isip-isip ko, hindi po talaga dapat maging vice presidente si Sara Duterte. Kasi po, mahina ang utak, walang pangarap. At hindi po siya tutulong sa ating gobyerno. Hindi siya tutulong sa mamamayang Pilipino, bagkus. Puro pamumuna na walang kakwenta-kwenta at malayo sa katotohanan ang mga pinagsasabi. Sabi niya, di ba, kahit siya, bibili siya nitong 20 pesos per kilo na bigas kung makakain daw ng tao. Bakit? Inday Sara, nakakain ka na ba ng NFA rice? Kami, ako, nako, kapag sumahod ang tatay ko, araw ng linggo, umagang-umaga, alas 5, 5:30, alas 6, dapat nandun na ako sa labas ng tindahan ng NFA rice doon sa amin, sa Santa Maria Public Market. Dahil pipila ako doon. Dahil kailangan makabili ko ng NFA rice. Maagang-maaga pa lang, kasama ko minsan nanay ko, pumipila kami doon para makabili kami ng NFA rice. Nakakain naman. Huwag ka lang talagang maarte. Kung ikay walang pambili ng mga sinandoming, Angelica, at yung mga dinurado, magtiis ka sa NFA rice. Pero makakain. Huwag mong sabihin panghayop, pangbaboy. Ikaw ang baboy. Diba? Pero yung inyong Vice President na taga Visayas, kasi Mindanao, Visayas din naman yan, di ba? Ayan ho ang kanyang antingin. Para daw sa hayop yung bigas na yan. Hindi pa nga nakikita eh. Ni isang butil ng bigas, wala pa tayo nakita sa 20 pesos, gagawin pa lang eh. Negative na kaagad si Inday. Ayan. Okay, talaga Kailangan talaga ma-impress itong babaeng ito. Wala nang ginawang kabutihan eh. Ipaliwanag mo yung confidential fund. Yan ang makahayop na galawan. Ipaliwanag mo bakit ikaw ay nagkaroon ng maraming pera sa mga bangko. Paliwanag mo kung bakit nag-utos kang kuhanin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Yan ang makahayop na ugali, makahayop na mga balak, makahayop na statement. Hindi ba? Pero yung bigas, hindi yan panghayop. Pantao yan. Doon sa mga nangangailangan ng murang bigas. Kiminamahal, kinakalinga. Actually, mga DDS pa nga siguro ang unang bibili niyan eh. Dahil yung mga DDS na yung mga DDS follower supporters, yung kahinaan nila, yan ang ginagamit ng mga politiko nila. Yan ang ginagamit ng mga Duterte, ng mga Duterte supporters, yung kahirapan, kahinaan ng kanilang followers. Kaya yung mga yan ang unang makikinabang sa 20 pesos. Tapos sasabihin ng inyong Vice President ni Sara Duterte, iyan daw ay bigas na panghayop, hindi pantao. At hindi daw hayop ang mga Pilipino. Talagang hindi hayop. Totoo ang mga tao. Kayo lang naman kung magsalita, parang hayop. Di ba? Tama ba? Sila kung magsalita, parang hayop. Pero ang gobyerno, ginagawa ang lahat
makatao, hindi makahayop. Wow, di ba? Yan po yung aking interpretation at opinion dyan. Ano inyong masasabi dyan sa mga banat? Kaya dalawa yung video yung pinarinig ko sa inyo. Sa halip na matuwa, sa halip na pasalamatan ng gobyerno dahil mga taga-Visayas, mga DDS pang una makikinabang dyan, dahil sila naman talaga yung nangangailangan ng murang pagkain, ay kaagad-agad, yan po yung sinasabi ni Sara Duterte. Ay, nako ha? Yan ba'y karangalan ng Pilipino? Or kahihiyan na ginagawa sa Pilipino, sa international community? Kasi ang kanyang mga statement, naririnig at nababasa sa buong mundo. Only in the Philippines na sa halip na tulungan ng programa, binabatikos pa. Talaga lang ha? Okay. Sigod na ating pag-usapan dito. Any comment, reaction? Kayong mga OFW, may karapatan din kayo mag-comment tungkol dyan kasi kayo nagpapadala ng pera, pambili ng pagkain ng inyong mahal sa buhay. Ayan, mangyayari na po sa Visayas Region ang halagang 20 pesos na kilo ng bigas. Okay, nagkasundo na ang mga governor at Department of Agriculture. Balitaan nyo kami kung anong klase yung bigas na yan. Huwag kayong maniwala kay Sara na para sa hayop yan. Panghayop ang ganong halaga ng bigas. Okay? Siya lang ho ang nagsabi niya. Tapos sabi niya, pag maganda raw, bibili rin siya. Eh di maghintay ka muna. Pasaway talaga,